ni Colonel Asierto at ng PIDEA, nabanggit po nila na may naganap na raid sa Arlene Apartment sa Davao noong 2004. Kasama po ba kayo doon sa mga na-raid? Hindi ko po, i-clear ko lang po, Your Honor, kasi kung raid, wala kasing raid na nangyari sa Arlene Apartment kasi ano lang yun, yung parang in-invite lang po kami. Kasama yung mga kapitbahay namin doon. Kasi 127 yan na door, kami Okay. sa door 1. So in-invite yung mga kapitbahay na yun sa parang sa investigation. Wala pong raid na nangyayari po sa Arlene Apartment po, Your Honor. So walang raid na nangyari. Wala po, Your Honor. Kaso lang, kayo po at inyong mga kapitbahay ay nandoon sa Arlene Apartment. Opo, yun ang dinala sa... Yung iba kasi sa immigration kasi may katulad yung parents ni Alan C. Nandun sila sa immigration dinala. Kami sa PIDEA. Okay. Director Wilkins, are you familiar with this Arlene Apartment incident? Yes, Mr. Chair. So can you expound to us what are the details to this? Right after, kasi again, balikan natin during the surveillance and casing operation. Yung dalawang, Yung Arlene Apartment lang. Just yes, focus Mr. on that. Chair, yung dalawang chemist na sinabi ng USDEA na padating sa Davao City, dumiretso sa Arlene Apartment. So talaga nakatutok kami sa Arlene Apartment, Mr. Chair. So nung ni-raid namin yung clandestine laboratory sa Dumoy, after the inventory and after everything has settled down, pumunta si Mayor Duterte at ang iba pang mga part ng joint anti-drug operations sa clandestine laboratory, pumunta sa Arlene Apartment nung gabi. At yun yung sinasabi ni Miss Jed Pilapil na nagpunta si Mayor. But during that night, Correction. Walang sinabi si Miss Jed Pilapil na pumunta si Mayor. Ang sinabi lang ni Mr. Pilapil sa amin ngayon, sa atin ngayon, na walang raid na nangyari dun sa apartment. So, ewan ko lang kung saan mo na idagdag yung kwento na yon, Mr. Villanueva. kasasabi lang Mr. Chair kaninang before you, kasasabi lang ni Miss Jed Did you Pilapil mention that na nung gabi 9:30 pumunta si Mayor. sa bahay? Arlene Apartment. Yung bahay niya, Mr. Chair, is sa Arlene Kanina nyo Apartment. ba nabanggit yun, Ma'am Jed? Yes, Your Honor. Kanina po, nabanggit ko nga po na yung pumunta nga po si Mayor, yung tanong kanina, nakalimutan ko po. Pero yung sa tanong niyo po na na-raid, ang sagot ko po, wala pong raid na nangyayari doon sa Arlene That's my Apartment. point, Director Villanueva, kasi you mentioned that there was a raid that was conducted in Arlene Apartment. And she was there. Nando kayo yung Yes, Your nung pumunta Honor. sila. May pang-raid ba nang nangyari? Actually, hindi nga po raid kasi si Mayor, nung pumunta siya doon, kinausap niya lang naman ako, tinatanong niya nga yung hinahanap nga niya si Alan C., yung Okay. asawa ko. Wala naman nangyari na raid. Iniwan niya lang yung 3 tao doon na nagbantay po sa akin. Yun lang po. Okay. So ang kwento mo naman, ang version ng kwento mo, Director Villanueva, pagkatapos nung warehouse incident, dumiretso kayo dito sa Arlene Apartment. Yun ang correct? sinasabi niya, Mr. Chair, yung 9:30, na nagpunta kami nila Mayor sa Arlene Apartment at doon sila nakapag-usap nila Hindi, Mayor. yung version mo, ano yung sinabi mo kanina? Yun na yun. After sa clandestine laboratory sa Dumoy, Alright? after everything has been settled down, pumunta na si Mayor at yung member ng team doon sa Arlene Apartment dahil wala si Alan C. doon sa Dumoy. So pumunta sa Arlene Apartment at doon nakita si Jed Pilapil, Mr. Chair. That same night, Mr. Chair. So I just have a question, Director Villanueva. Why of all areas sa Arlene kayo pupunta? Was there an information or were there intelligence reports that he was to be found in that area? Mr. Chair, kasi doon si Jed Pilapil at si Alan C. nakatira doon sa Arlene Apartment.
Okay. For 3 months, doon talaga sila makikita. Okay. And you confirm this, Ma'am Jed Pilapil? Yes, Your Honor. Doon po kami Okay. nakatira sa door 1 ng Okay. Arlene apartment po. Okay, thank you very much. So anyway, sinabi niyo po walang raid ang nangyari. Yes, Your Honor. So, kayo mismo nandoon. Opo. Sino pa ang mga kasama niyo doon? Yung anak ko po, yung katulong isa, at saka yung mother at saka father-in-law ko po. At dito mo sinabi, at dito, base sa salaysay mo, dito sa ibinigay mo sa committee, pumasok ang dating mayor, galit na galit. Oh, galit na galit siya. Pero hindi siya pumasok. Doon lang siya, kasi parang yung parking area, may gate, doon lang po siya. Actually, hindi siya pumasok. In-invite ko nga po siya na, Mayor, pasok kayo. Sabi niya, hindi naman daw siya magtatagal. Kaya hindi na siya pumasok. Nakatayo lang po siya doon sa may gate po. Okay. So, hindi nyo kasama si Alan C. at that time? Hindi po, kasi nga, hinahanap ko nga po siya. Okay. So, parehas nyo hinahanap. Hindi rin kayo masyadong pamilyar dito sa warehouse sa Dumoy, tama? Yung warehouse nga po, sasabi ko nga po kanina, hindi po ako, yung kumbaga, siguro kung once or twice na nakapunta po ako doon, yung naglinis, yung naghatid po ako ng Venetian blinds. Yun po. So, mga ilang beses po kayo nakapunta doon, Ma'am Jed? Hindi ko talaga exactly ma-remember, Your Honor, kasi medyo matagal. Pero as far as I know, siguro at most 3 times. 3 times. O parang ganyan. Pero as far as I remember, twice lang po yung naglinis kami doon at saka yung naghatid ako ng Venetian blinds. Ito ba yung itsura nung facility na pinag-uusapan natin? Yes, Your Honor. Yan. So, ang sinasabi mo, mga 3 beses lang po kayo nakapunta dyan. Siguro parang ganyan. Okay. Probably siguro. At doon sa loob ng 3 beses na nakabisita po kayo dyan, nakita niyo po ba ang loob at mga taong nagtatrabaho sa loob? Ganito po yan, Your Honor. Wala pong occupancy ang bahay na yan. Nung binili po yan ng asawa ko, wala pong maliban po sa mga expired, karton-karton, ang dami po na parang isang bodega ng mga expired na juices. Yun lang po ang laman at saka madumi siya. Kaya nilinis namin. Tsaka ayaw ng asawa ko na itapon namin diretso yung mga juices kasi baka daw inumin ng mga bata, kukunin. Tapos baka maya magkaroon ng magkaroon ng problema, malason sila. Baka kami pa ang accountable. Kaya ang ginawa namin, kami ng kapatid ko, yung katulong at kasama nga yung anak ko, ginunting-gunting namin yan, binuhos yung mga juices before we throw away yung mga sachet, yung Tetra Pak po. Okay. So doon sa paglilinis ninyo at pagbisita nyo sa loob ng warehouse, may nakita po ba kayong mga kasama ng asawa nyo? Wala na po. mga katrabaho niya? Wala. Kasi yung time na yun, wala, hindi pa nga yan na-occupy, wala pa. Kami lang po, asawa ko, ako, yung katulong, yung anak, at saka yung kapatid ko po, si Jong. Anyway, Mr. Chair, those are pretty much all my questions. I would now request that we recognize Congressman Gutierrez because he's next. Yeah, okay. Before that, tatanong ko lang si Jed. Jed, yung